Gumulantang sa buong Sansinukob ang pinaka-eskandalosong kaganapan na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng terminal ng airport ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang pagbabalik na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumapag na ang eroplano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Maynila habang ang buong paligid ay halos gumuho na sa bigat ng milyon-milyong kataong nag-uumapaw sa kalsada. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga security detail habang ang sigaw ng sambayanan ay tila kulog na nagpapayanig sa pundasyon ng gusali upang salubungin ang nagbabalik na agila ng Davao na handa ng bawiin ang kanyang trono sa gitna ng hiyawan ng madla. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil sa ulat na ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na raw mapakali at tila naglalaway sa takot sa harap ng matinding puwersang dala ng Davao. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina ng Malacanang, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mamataan ng mga itim na sasakyang nagkakaripas ng takbo habang ang mga matataas na opisyal ay nagkakandara pa na sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Bakit nga ba nananatiling tahimik ang kasalukuyang administrasyon at bakit tila naging abo ang tapang ng mga nasa palasyo kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng kanilang kampante at komportableng paghahari sa ilalim ng madilim na gabi? Zaldico, kunin na lahat. Sabi ko nga kanina, lahat, designer, sunugin, yung mga kotse, sirain, lahat. At itong mga pag-freeze sa mga account nila, pagkukuha sa mga pera na yan, dapat talagang ibigay yan sa taong bayan. Pero again, hanggang balita lang naman yung mga yan, i-headline lang, tapos makakalimutan nyo na, mapagtatakpan nyo na, tapos yung pala, hindi natin alam, na unfreeze na naman yung account nila, nakuha na naman nila dahil malakas sila sa bangag administration. Kahit ano pang sabihin ni Marcos na hindi siya mag-medal dito sa investigation, sa ICC, sa Independent Commission na ito, mga kababayan, ito ay isang malaking kasinungalingan. Okay? Yun nga, sabi ko nga, may mga bali-balita na mga umuugong-ugong, itong si, sinabi ni Meow Meow Meow, okay? Sabi niya, bakit parang once a week laging may bagong kuna na babalitaan? Anyari dyan sa AFP. Philippines versus Marcos. People power. Nananawagan na siya ng people power. So I just don't know, no? Dito sa mga support na mga armed forces of the Philippines, mga men and women in uniform. So hindi pa natin alam kung kailan sila kikilos. Dahil syempre ang press release ni Teodoro, mga kababayan, na intact, okay, ang military daw ay yung ang kanilang support dito sa administrasyon ni Bangag. Tapos recently, parang ilang percent yun yung sinasabi nila na yung trust rating ni Bangag tumaas daw. Was it 16%? Na-scan ko lang kanina. Whatever percent. Pero yan ay kasinungalingan. Kasinungalingan yan na tumaas ang ang kanyang trust rating. Yan po ay bayad na naman ni Bangag yan para linlangin kayo. Okay? So, talamak ang kalamidad, bagyo, lindol, mga negosyante, pinagugurgur, hold up. Recently, may nanalo na namang 56 million na jackpot dyan sa Quezon City. O, baka aliado na naman nila yan dahil hindi pa rin tapos ang investigation dyan sa maanomalyang loto na yan na dinaya kayo. Di ba? Saan kayo tutungo? Lahat magnanakaw sila, mga palangga. Balik tayo kay Ralph Tulfo na pinag-uusapan pa rin. Na siya daw ay kinastigo ni Ben Tulfo, pero dapat yan tanggalin. Para talagang maniwala tayo, tanggalin niya mga hayop na ito sa ginagawa nila dyan sa Congress sa paglulustay ng pera ng bayan. Balitang showbiz. Di ba? Nanawagan tayo kay Alexa Miro na mag-tell all siya dito. Baka marami siyang ebidensya na sumisinghot yung ex niya. At ngayon, pinapormahan daw itong artistang si Alcantara. Sino yun? Aileen? Ano pangalan nun? Ano pangalan ng artista? Kailin. Okay, Kailin Alcantara. Nako, Kailin. Huwag ka na pumatol sa pamilyang magnanakaw. Madadamay ka lang. Alright?
So far, ito po ang nangyayari sa ating bayan. Hi, Liz Vergara. How are you? Okay? Yung Okta, wala ng credibility, mag-survey obvious na dinidiktahan. Wala na talaga. Hindi, mga kababayan, sabi ni Penny, sana talaga mag-rally ulit. Intact ang AFP intact kasi dahil bayad sila. Tandaan, mga tumutol sa pagawin ni PRRD, Aquino, Ontiveros, Pangilinan. Okay. Mga kababayan, alam niyo, I have to show you something. Okay. I think ito. Okay. Alam mo, balikan natin yung eksena, no? Okay. I hope napanood niyo ito. Napanood niyo na ba ito sa ano? Napanood niyo ba ito sa Boljakan? Okay. Alam niyo, itong yung nakaguluhan kahapon dyan, kahapon o the other day, may share lang ako sa inyo. Yung sa The Hague. Kasi 'di ba, binubuli-buli ng mga walang hiya itong si Den. Okay? Ngayon, i-share ko lang sa inyo. Ito pa lang si Den, mga kababayan. Actually, hindi ko ito napanood nung time na yun. Siguro busy-busyhan ako. Di ba, binuli-buli nila ng mga Team Alpotera. Gusto ko lang ipakita sa iyo, si Din pala, Den. Okay, may Din kasi tayo at may Den din tayo. Panoorin niyo muna to. Where are you from and where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now. Reuters, ha? Hindi Reuters. Kung magdunong-dunungan ka lang naman, dapat alamin mo muna yung tamang pagbigkas kasi perfect kayo, di ba? Nagtalita-nilunuhan kayo. Hindi nyo alam ang tamang bigkas ng Reuters. Kung writer ka, lahat ng writers, alam nila kung paano bigkasin ang Reuters. Kasi nung college ako, yan mga pagbibigkas dyan sa mga newspaper na yan, na mga mahirap bigkasin, yan ay inaaral din namin. So kaya huwag kayong magdunong-dunungan kung hindi nyo kayang ibigkas ang Reuters. Panoorin nyo. Where are you from and where are you affiliated to? Reuters. Reuters. Okay, interview me now. Come on. What is your question? How do you feel right now seeing your former president going? We are enraged because we love President Duterte. He loved the Philippines first. That's why we love him. There is no fairness here. ICC doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We are no longer, and we are not part of the International Criminal Court, and the International Criminal Court doesn't have any jurisdiction in the Philippines. We insist and we give our petition to release Duterte because he did not receive there's no proper jurisdiction and he did not receive due process. He was illegally taken from the Philippines. They kidnapped him going here in the Netherlands. That is not how you were saying we should follow the rule of law, but the ICC themselves, they're not following the rules to give him due process. We are crying for due process for President Rodrigo Roa Duterte. Okay, ganda lang. Duterte. Duterte! Duterte! Okay, mga palangga. So, kaya ko pinakita sa inyo. Kasi in the past, kayo kasi, by the way, thank you muna kay Zian Lu. Zian Lu, mayroon siyang sinabi, please send those information to Senator Mercado. Yeah, will do. Yumagata, thank you so much. And Giselle Wagan Vlog, thank you. Alam niyo, kaya ko pinakita yan sa inyo. Kasi, yung mga supporters ni PRRD, di ba, alam niyo naman, may faction, may awayan talaga ng bonggang-bongga doon na pinilit naming ayusin ni Spoke Sari pero ayaw talaga nilang mag-ayos. So ngayon, tapos para bang may utang na loob tayo sa mga jutang Genimes ng mga Team Alpotera na sila daw yung nauna doon. Okay? Sila ang una, sila ang nag-cover. Pero itong si Den na inapi-api nila, na inaway nila doon, kung ano-anong yun ang pagmumura ang ginawa nila, since day one, nando doon din. Hindi naman natin pinagtatalunan kung sino ang nauna.
kung sino ang nandoon since day one. Kaso lang, yung minsan nababasa nating comment ng mga trolls nila, para daw magpasalamat pa tayo dito sa Team Alpotera kasi nauna sila. So kaya pinakita ko yung ano na yan, information na yan, na hindi sila ang nauna. Si Den nandoon na. Pero hindi siya nagbidabidahan. Okay? Hindi siya nagbidabidahan, hindi siya nag-vlog, hindi niya ginamit yung opportunity na yon kasi hindi naman daw siya vlogger, hindi niya naman intention mag-vlog. Tapos sa kabila naman ng kahit hindi siya nagba-vlog, kasama siya lagi sa event na nagpaplano, nag-host siya and everything. So, gusto ko lang buksan ang inyong kaisipan na supporters ni PRRD. Hindi po ito paunahan. Actually, hindi ito paunahan kung 2015, 2016 ka nag-umpisa. Which is yan ang naratibo ng mga Team Alpot na bumibika-bika ka para ibenta ang kanilang kaluluwa. At you know what? May nalaman pala ako na itong si Team Alpot ay dumidikit doon sa kaibigan ni Pangulong Duterte. Na may aviation business. Bakit Alpot? Bumibika-bika ka rin ba doon? Yun ba ang nag-sponsor sa inyo? Kaya kayo nakarating? Kaya kayo may pang-shopping? Kaya kayo ay nakapag-business class? Diba? Kasi may edad na rin to yung kaibigan ni Pangulong Duterte. Yun ba ang nag-sponsor sa'yo? Ibinika mo ba ang bilat mo habang si Pangulong Duterte ay nakakulong? Kaya kayo ngayon ay what? Nagsiga-sigaan dyan? Dahil kahit kayo mga jobless? Balita ko, nagbebenta ka daw ng ginto, Alpot. Saan ginto? Saan mo ninakaw yung ginto? Hindi si Chavit. Walang kinalaman dito. Okay? May nag-send lang sa atin na yung kaibigan ni Pangulong Duterte, nilalandi mo, Alpot. May edad na rin, matanda na. May aviation business. Nilalandi mo para makakuha ka na naman ng pagkakataon. Hanapin nyo, nandoon, nung kaguluhan nandoon. Yung asawa niyan, I don't know kung may asawa ba yan. Mag-ingat-ingat po kayo. Dahil itong Alpot, talagang lahat ng mga matatanda niyan gusto niyang bikakaan para magkapera. Panibago yan. Nandoon, hanapin nyo sa video. Okay? Ang tanong ko, yan ba ang nag-sponsor sa inyo? May aviation business jobless nga sila, di ba? Tapos may nakita kasi akong video, but I cannot post it right now. Okay? May pa-chancing-chancing ka, ha? May pa-emote-emote ka. So talaga bang ang bilat mo, talagang inahain mo sa mga Masyonda bells? Patayan to. Hindi. Sa mga Masyonda bells, di ba? Akala ko ba si PRRD lang ang one and only kaululan mo. Tapos kumakaripas ka na naman sa panibagong Masyonda bells dahil may pera? Hanapin nyo yan. Mag-research kayo. Doon sa taong yon, buhay mo yan. Doon sa matanda, buhay mo yan. Pero gusto ko lang sabihin, yun ang katotohanan, mga palangga. Yun ba ang nagsisponsor sa inyo? Maliban kay Mangga. Yun ang katotohanan. Kaya sila nagsiga-sigaan dahil may mga handler sila. Dahil may mga nauuto sila. Alam naman yan ng siblings ng mga Duterte. Ang ginagamit nila ngayon, nag-o-optics sila. Dinidikitan si Zimmerman, dinidikitan lahat ng mga kamag-anak ni PRRD, picture dito, picture doon, para sabihin nila sila ang malapit sa mga Duterte. Hindi naman yan ang basihan natin. Sabi ko nga, mga kababayan, million ang supporters ni PRRD na hindi niya pa na-meet, pero they're there. Hindi porket may picture ako kay Day Sara, ako na ang super close o ako na ang malapit. Hindi ko ginagamit yan. Yung mga picture-picture namin ni Inday Sara. I'm just an ordinary supporter. Pero itong mga Alpotera, ginagamit nilang what? Ginagamit nila yung mga optics nila para lokohin yung kanila mga supporters. So, nandoon, okay? Nandoon si, Gold Digger, sabi ni Sen, nandoon yung senior citizen na nandoon na
katabi ka, no? Nagsunod-sunuran kay Alpot. Nako, pero buhay mo yan. Doon sa negosyante na yon, I don't give a damn. Okay? I'm just saying. Okay? Kung nagbibigay ka ng pera kay Alpot, wala naman kaming problema. Pera mo yan. You know, kung nagbibigay ka sa Team Alpotera, wala naman problema kung nagbibigay ka, di ba? Pero ang question ko lang, magkano kada bukaka? Kung bumubukaka siya. Hindi si JV, may asawa yun, nandoon kayo talaga. Yun lang, mga kababayan. So, ang sinasabi ko dito, dun sa nangyari kasi sa The Hague, nakita nyo naman, ako inaano ko na sa inyo yun binibigay ko na sa inyo ang desisyon. Kasi sabi ko nga, nasa tama naman kayong kaisipan. Para makita ninyo kung sino ang talagang nambuli. Kung sino talaga ang walang hiya. I wish makuha natin yung statement nila Den, nila Jessica, yung mga taong nandoon, kung ano ba talaga. Although nakita natin yung mga eksena, saan ba sila nanggaling, itong mga taong ito, na na-meet ko na rin naman sila, para sila ang makapagkwento. Alright? Pero isa lang ang malinaw. Si Alpotera, na leader ng lahat ng mga kabigaan at kalputan, dinidikatan lahat ang mga Mashon the Bells. Di ba? Okay? Ano pa? Bitayin si Martin at ko. Sabi ko nga palangga, lahat ng angka nila, kung pwedeng gurgurin, kung may batas tayo na lahat ng angka nila ay, magurgur. Parang katulad sa China, di ba? Recently, ang China, meron silang government official na bibitayin. So, dapat ganun sa atin. Lahat magnakaw, bitay ka agad. Gurgurin silang lahat. Siguro maging happy ang buhay natin, sa Pilipinas. Hi, Donato Marcelino. Daho yung thunders na nilalandi ni Alpot. Ewan ko, palangga, may nagsend lang sa akin. Kaya sabi ko, grabe talaga to si Alpot, Dinidikat-dikatan niya yung mga kaibigan ni PRRD. Matagal na raw to kaibigan ni PRRD. Basta may aviation chuba-chuchu. Marami naman kaibigan si PRRD na may mga aviation company. Itong si Alpot nga alap-apon, talagang iba. Talagang ang puhunan niya, bilat niya. Hindi nahiya sa mga anak, Isang tosena ng anak mo dahil hindi ka pa nahiya. Di ba, iniiwanan mo yung mga anak mo. Gusto mo mag-alpot-alpot dyan sa dahig. Gutesa nasa kampo ng Marines. Talaga? Nandoon ba? Kung sino sinetch ito, di malaman natin sooner. Basta magmasid kayo dyan sa dahig, Magmasid kayo sa dahig kung sino dinidikitan niyang matanda. Kasi ang hilig pala talaga niya sa matandang may pera at may mga negosyo. Diba? Imagine mo, papakita yung ni PRRD. Alpot gid, sabi ni Marie Basco. Well, buhay niya yan. Pero ang problema kasi, gumagawa sila ng kaguluhan dyan sa dahig. Nagbidabidahan sila, diba? Dahil may mga sponsor sila, meron silang Amy Marcos. Kaya nga, diba, inaway nila, talaga pinrevoke nila si Den, dahil nga yung grupo nila din, dahil naloka sila, dahil may mga Marcos signage, itong sila din. Ever since, maisog time, DDS na sila, 2016 pa lang. Na kahit anong gawin nila, yan talaga yung mga legitimate supporter ni PRRD. Lahat naman tayo legitimate. Hindi naman porket wala tayo sa dahig, hindi tayo legitimate o hindi tayo organic. Ang problema lang, mga kababayan, huwag yun na idamay si Manong Chabit. Hindi siya type. Hindi pumapatol si Chabit sa ganyan. Di ba, Manong? Alam ko ang mga type ni Chabit. Hindi siya pumapatol sa mga alap-apon at mga bilasana. Imagine mo, ilang boylet na ang kumakaripas sa kanya. Diyos ko po. Hindi ko alam kung sinong pangalan. Pero meron daw dalawang Mashon the Bells na inaaligid-aligiran. Kadiri, Hukayin ang issue ni Dacer, Corbito, Coratong, Baleleng. Pwede rin natin hukayin yan kay Lacson, di ba? Yeah. Tapos ngayon, binabaliktad nila yung kwento ngayon, na kesyo yung, yung group nila Den daw ang naging physical. Sila ngayon ng duro. Nakita nyo kung gaano nila baliktarin yung kwento. Pero, ibibigay ko na sa inyo yung bola. Kasi you guys are smart enough naman. Alam nyo naman siguro, may utak naman kayo, may puso naman kayo. Alam nyo kung sino ang nauna, kung sino ang nang-bully, kung sino talaga ang bastos.
At nasa inyong mga, by the way, hindi totoo, hindi daw sila, nagpa-picture lang daw yung mga alpot doon sa harap ng police station. Tapos nag-optic sila na nag-file daw sila ng complaint. Kasi pala sa The Netherlands, sa The Hague, hindi ka basta-basta makapag-file ng, yung parang sa atin, blatter, i-schedule ka pa. Yung mamaya siguro, yung mga kaibigan natin sa The Hague, baka makausap natin, so malaman natin, wala daw silang na-file pa na complaint na sinasabi dahil gusto nilang sirain si Harry Roque para hindi ma-approve ang asylum visa ni Harry. Ganun po kademonyo itong mga ito. So nag-optics lang sila. Pero hindi sila uurungan ng mga citizen at ng mga residente sa The Hague. Sa ngayon kung sino-sino mga sinisira nilang tao. Ganun mo mga hayop. Wala namang participation yung mga taong doon na hindi nyo naman nakita na nagwala-wala yung mga tao doon. 'Di ba? Si Den lang ang nag-defend, you know? Although may mga nagsasalta doon, may mga nagbi-video doon. Yung mga alam nyo, sa totoo lang, nung nasa Hague ako, I gained friends. Okay? Lahat ng mga taon, whether sila ay mababa lang yung kanilang trabaho, hindi sila nakapag-aral, mga ganyan, ganun-ganon. But I treated them equal. Kasi ano man ipagmamalaki natin? Hindi naman ako nag-i-emote na, excuse me, who are you? Well, I'm Maharlika. Hindi naman tayo nagaganon-ganon. Wala pong effect ang followers, ang followers natin, o kung matagal ka na, hindi ganyan ang sukatan ng buhay. Na magbida-bidahan ka dahil Duterte supporter ka, then nagba-viral yung mga videos mo, tapos mag-feeling ako doon. I don't do that. Ako, ever since, hindi pumasok sa utak ko yung mga viral na yan. Sila pumasok na lahat ang hangin sa utak nila. Well, apekto yan ng anesthesia, no? Kasi, di ba, sabi nga ni Zidar Agos, yung mga retoke kasi pag nasobrahan ka, pag nasobrahan ka sa anesthesia, pwede ka mabuang, di ba? Lalo na kung pumasok sa nagmali ang pinasukan. Right? Ngayon, mga kapalangga, palamura po talaga ang dalawang akla. Alam mo, okay lang naman magmura. Pero kung mumurahin mo si Marcos Jr. at si putang inang Aiming Bangag, di ba? Babalo, sila magkapatid. Matutuwa tayo. Pero ayaw nga nila murahin, kaya nga sila nagalit kay Den kasi feeling nila hinijack daw ni Den yung event nung Friday. Hindi yung nakaraan na nag-away sila. Ang hijacking kasi, once you say hinijack mo, nagbidabidahan ka doon, tapos nagsigaw-sigaw doon si Den, kunwari, ng Marcos kami. Hindi naman yun ang sinigaw, hindi yun hijacking. Nagpakita lang siya ng support, nagdala siya ng Marcos resign, nagdala siya ng flag, nagpakita siya ng support, hindi siya nag-hijack. Well, ganun sila kagaling mambaliktad. Kaya nasa inyo na yan, mga kababayan. Nasa inyo na, pinresent na natin, at I hope makausap natin yung ating mga palangga, ng mga taga-The Hague, para makapagpaliwanag sila. Bibigyan ko sila ng platform dito sa ating page. And also, Team Alindog, Edwin Homora, Yumi, Channel 167, Rudy Bolilit, lahat kayo dyan ay, if you want to interview these people, I will connect them to you. Okay? Para marinig yung boses nila. Kasi hindi sila mga vloggers They just started their page. Sabi ko nga, gumawa kayo ng page para makapag-ere kayo ng inyong sentimiento. Hindi yung kinakaya-kaya lang nila kayo. 'Di ba?